Alam nyo, minsan ba naisip nyo na yung mga panaginip natin, lalo na yung mga kakatuwa, may mas malalim palang ibig sabihin? Paano kung yung isang panaginip tungkol sa pera ay hindi pala talaga tungkol sa pera, kundi tungkol sa ating mga relasyon at yung mga utang na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga? Tara, silipin natin ang kwento sa likod ng isang misteryosong mensahe. Tax yan. Dalawang salita lang. Imagine ninyo to, nananaginip ka, nasa gitna ka ng pagbabayad ng utang, tapos biglang may magsasabi sa'yo niyan. Ang weird, di ba? Pero maniwala kayo, yang dalawang salitang yan yung susi para mabuksan ang isang napakalalim na pag-unawa. So yan ang tanong na susubukan dating sagutin. Mula sa isang simplang panaginip, alamin natin ang mga konsepto ng tulong, ng interes at syempre, yung pamilyar sa ating lahat, ang utang na loob. Okay, para mas magets natin ang buong konteksto, simulan natin sa simula. Ano ba talaga ang nangyari doon sa panaginip? Ang sentro ng buong kwento ay isang utang. May isang tao na may utang na 12,000 piso sa dalawang babae. Yan yung problema. So ang plano niya, syempre, ay magbayad. Gusto niyang maghulog ng 1,200 pesos para naman kahit paano mabawasan yung utang niya. Pero habang binibilang niya yung pera, dito na nagsimula yung kakatuwang pangyayari. Imbis na umabot na 1,200 pesos, kahit anong bilang niya, hanggang 1,000 piso lang talaga ang naabot. Kulang. At dito na talaga yung pinaka-weird na part, yung pinagkakautangan niya. Kumuha ng piso, tapos inabot pabalik sa kanya. Sabi ba naman, tax yan. Ha? Piso? Na tax? Sa isang utang? Anong logic nun, di ba? At bago pa na niya maproseso lahat, may napansin pa siya. Yung ibang pera niya, may ribbon, may tali. Tapos bigla na lang may umangkin doon sa pera at nagkagulo na. Nag-away-away na sila hanggang sa bigla siyang nagising. Ang gulo, di ba? Isang panaginip na punong-puno ng tanong. So nung ikinuwento tong pananip na to, syempre, yung mga unang hula ng mga tao, yun yung mga practical na bagay, mga problemang pampinansyal na pamilyar sa atin. Unang hinala ng marami, baka scam lang yan. O kaya naman, pautang na may sobrang laking tubo. O baka yung tinatawag na pasapasa system, kung saan bawat taong dinaanan ng pera nagpapatong ng sarili nilang cut. Lahat yan, logical na paliwanag. Pero, may mas malalim pa pala itong kahulugan. At dito na natin matutuklasan na yung panaginip hindi lang pala tungkol sa pera. Tungkol pala ito sa isang konsepto na, sobrang Pinoy. Utang na loob. Yan yung utang na hindi mo mababayaran ng pera. Ito yung debt of gratitude na nabubuo kapag may taong tumulong sa'yo sa oras ng matinding pangangailangan. Isang utang, kumbaga, ng iyong kalooban. So, ito yung pinagkakaiba nila. At napakalaki. Yung utang na pera, simple lang yan, di ba? Transactional, bayaran mo. Tapos ang usapan, quits na kayo. Pero ang utang na loob, iba to. Relational to eh. Hindi ito natatapos sa pagbayad. Nagkakaroon kayo ng isang ugnayan, isang obligasyon na parang walang hanggan. At dito pumapasok yung punto ng buong mensahe. Sa oras na lagyan mo ng interes o tubo ang tulong mo, hindi na raw yung tunay na tulong. Ang ginagawa mo na pala ay mas lalo mo pang ibinabaon sa utang yung taong sinasabi mong tinutulungan mo. So gamit yung ideyang yan, balikan natin ngayon yung mga simbolo sa panaginip. Mas magkakaroon na sila ng saysay. Naalala nyo yung pera na may ribbon? Yun pala ay simbolo ng pagiging nakatali sa isang utang na hindi na matapos-tapos. Diba? Perfect na image yun para sa isang obligasyon na parang wala ka ng kawala. At ganito raw gumagana yung patibong. Ang binabayaran mo buwan-buwan, puro tubo lang, puro interes. Kaya yung principal, yung original mong utang, hindi nababawas. Parang sa panaginip, kahit nagulog na siya, parang baliwala. Nakatali ka na talaga sa obligasyong yan. Tapos, yung pangalang Dona, sabi, simbolo raw yan ng isang sistema. Isang sistema kung saan ang mga mayayaman, ang mga dona at dona ng lipunan ay lalo pang yumayaman habang yung mga nangangailangan lalo pang nalulubog sa kahirapan. Ang resulta, parehong panig, nagkakasala.
Yung nangutang, nagkakasala kasi nangako siyang magbabayad pero hindi niya matupad. At yung nagpautang, nagkakasala rin kasi ginawa niyang pagkakakitaan ang paghihirap niyang kapwa niya. Okay, so kung ganun pala yung problema, ano yung solusyon? Ano ba dapat ang itsura ng tunay na pagtulong ayon sa mensahe ng panaginip na to? Ito na. Ito na yung pinaka-esensya ng lahat. Ang tunay na pagtutulong ay yung pagbibigay na wala. As in, wala kang hinihintay na kapalit. Hindi mo iniisip yung tubo, hindi mo iniisip yung ganti, hindi mo iniisip kahit pa yung pasasalamat. Kumbaga, ang tulong dapat para lang siyang regalo. Ibinibigay mo ng bukal sa puso mo, tapos kinalimutan mo na. Kasi sa ganung paraan, pareho kayong naliging malaya. Malaya yung tinulungan mo mula sa bigat ng utang na loob at malaya ka rin mula sa pag-asam ng kahit anong kapalit. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito para pagnilayan natin. Sa tuwing tayo'y tumutulong, ano ba talagang ibinibigay natin? Isang tunay na regalo o isang bagong uri ng pagkakautang? Magandang pag-isipan.